basta. Meron tayong ano dito, mga ngaral, pero wala siya dito, hindi siya dumating. Kaya, salamat na din nating pastor para i-guide tayo dito para ang Diyos ay maluwalhati natin sa umaga nito. Kaya, ihanda po ang ating mga sarili, ihanda po ang ating mga puso. Kaya sabi, itulong po natin ang ating puso sa Panginoon dahil ito ay 2 oras lang. Kung tutuusin, dapat nga isang araw ang ibibigay natin ng Diyos, ibibigay natin sa Panginoon. Diba? Kaso nga lang, 2 oras lang. Kung bibigyan tayo ng kontador ng ating Panginoon, siguro malaki ng utang natin. Hindi natin kayang bayaran. Pero ang Diyos lamang ang nagbayad sa buhay mo, sa buhay natin. Diba? Puri ng Diyos, ihanda po natin ang ating sarili. Kaya tawagin na po natin ang ating tagapagsalita. Walang ibang ating pastor, Alan. Amen. Palagpakan po natin ang Panginoon. Yan. Tulog naman po ang Diyos. Para meron ko rin iba natin kasama, no? Kumbaga sa busy sila. Kumbaga ay baka daw sila magutom. Baka magutom. Kasi yung ganun mga tao na kapag takot magutom, gusto nila puro hanap buhay, negosyo, trabaho. Kasi nga, baka daw sila magutom. Pero sa mga taong nagdilingkod talaga sa Panginoon, sapat na ang 6 na araw para sa kanila. Amen. Amen. Ang isang linggo, dapat magpahinga ka. Kasi yun ay ibigay talaga sa iyo ng Diyos. Ang linggo na yan ay hindi yan para sa iyo. Yan ay para na sa Diyos. At ang pangako naman sa iyo ng Diyos ay ano? Buhay na walang hanggan. Buhay na kasya-siya yung pangako sa atin ng Diyos kung ibibigay natin ang araw ng pagsamba. Kasi maraming tatanong, Pastor, kailan mo matatanggap ang buhay na walang hanggan? Sabi sa Biblia, isinusulat ito sa inyo upang malaman nyo na kayo sumasampalataya sa anak ng Diyos ay may buhay na walang hanggan. Oo nga, kailan? Kailan natin makakamtan to? Di ba nung mamatay si Lazaro, kailan niya nakamtan ang pangako ng Diyos? Nung siya ay mamatay. Ang sabi nga, si Lazaro ay inaalis siya rito. Samantalang ikaw naman ay nagdurusa. So, ibig sabihin, ang buhay na walang hanggan ay makakamtan natin kapag tayo ay pumanaw na. Amen po ba? Katulad ni Kristo, hindi siya pumunta sa langit hanggang siya'y nabubuhay. Amen. Nung siya'y namatay, siya ay pumunta sa langit sapagkat muli siyang nabuhay. Muli siyang nabuhay. Doon din naman, tayo mga sumasampalataya sa Panginoon. Kapag tayo ay namatay, muli din tayong mabubuhay. Saan tayo mabubuhay? Sabi sa Biblia, si Kristo ay namatay, ayon sa laman, at muling nabuhay saan? Sa Espiritu. Kaya, mamamatay tayo sa laman, at muli tayo mabubuhay sa Espiritu. Tayo ay, yung Espiritu natin, ito yung haharap sa Diyos. Yan, haharap po sa Diyos. Para makamtan natin ang pangako ng Diyos. Ay, paano yung soul natin? Ang soul natin, nandito po yan sa mundo. Kaya may sikang kami. Hindi pa ba? Amen? May sikang kami. Muling darating si Kristo upang muli kang buhayin yung body and soul mo. Muling bubuhayin yan. Paano mabubuhay? Siyempre yung espiritu mo kung saan naroon yan, babalik sa iyo ng Diyos yan. Sapagat ang sabi sa Biblia, ang binubuo ng laman ay, sabi sa Biblia, ang kabuuan ng ating pagkatao ay binubuo tayo ng body, soul, and spirit. Yan. Nabubuo tayo sa body, soul, and spirit. Ang spirit, ito yung ibinigay sa atin ng Diyos para magkaroon ng buhay ang ating body and soul. Paano tayo nabuhay? Hiningahan tayo saan? Sa ilong. Di ba? Sa ilong tayo hiningahan.
At ang sabi roon tayo ay naging kaluluwang may buhay. Kaya sabi ng Diyos, alalahanin mo ang Diyos bago man balik sa lupa, ang ating nakawang lupa, at magbalik sa Diyos ang ating espiritu na may bigay nito. Ibig sabihin, ang espiritu natin yung babalik sa Diyos. Ito ang parurusahan ng Diyos. Kung ikaw ay sa langit, kung ikaw ay sa infierno. Bakit? Kasi nung mamatay si Jesus Christ, pinuntahan niya mga espiritong nakabilanggo. Ito yung mga taong inaantay ng Diyos sa panahon ni Noah, na sila ay pinagsisi at hindi sila nagsisi na nagbalik ng sa Diyos. So, ang ating espiritu, ito yung parurusahan ng Panginoon. Kaya, sa ating paglilingkod sa Diyos, ay habang tayo ay nabubuhay, ay kailangan tuloy-tuloy po, no? Continue. Kaya sabi ni Jesus Christ, ang manatiling tapat hanggang wakas, ang siya lamang maliligtas. Ibig sabihin, tapat ka hanggang ikaw ay hanggang sa dumating ang iyong kamatayan. Nagpapatuloy ka. Nilalaan mo ang araw ng linggo para sa Diyos. Parang assurance. Parang insurance lang yan. Diba? Ang insurance, ano pangako sa'yo ng insurance? Makukuha mo ang insurance mo kapag namatay ka. Amen? Hello? Makukuha mo ang insurance mo kapag namatay ka. Ganon din yun. Makukuha mo ang buhay na walang hanggan kapag namatay ka. Amen? Yun ang pangako sa atin ng Diyos. Mapapasayo ang pangako ng Diyos. Kaya sabi sa Biblia, ang mamatay at mabuhay kay Kristo ay pakinabang. Yun ang insurance natin. Nakaka-insure tayo. Nakakatiyak tayo na kapag tayo'y namatay, matatanggap natin ang buhay na walang hanggan. Sa mga insurance naman, ang pangako sa ng insurance, hanggang buhay ka, hindi mo matatanggap ang pangakong ibibigay sa'yo. Amen po ba? Hello? Hanggang buhay ka kukunin ang insurance mo, pagkamatay ka muna para bigay ko sa'yo. Di ba? Ganon ang Diyos. Hindi mo makukuha ang buhay na walang hanggat buhay ka. Amen! Pero pangako sa'yo ng Diyos, ikaw ay may buhay na walang hanggan. Ganon ang insurance. Pangako ko sa'yo. Mapapasayo ang 50,000 o 100,000. Kapag namatay ka lang na, pero hanggat buhay ka, hindi mo pwede mapapasayo ito. Ganon ang pangako ng Diyos sa atin, kaya kailangan natin magpatuloy. Maniwala lang tayo, kasi ang pag-alis natin sa mundong to, hindi po natin alam yan. Hello? Hindi po natin alam yan, bigla na lang yan dumarating. Sa anong paraan? Nakikita mo yung mga nalilidisgrasya. Gusto ba nilang mamatay? Hindi. Tama? Yung mga natatabunan, yung mga nasasagasalan o kaya anumang bagay, gusto ba nila yon? Hindi. Ganon ang buhay natin. Bigla na lang ito mawawala. Pero kapag naka-insured ka, wala kang pangamba. Amen! Hello? Wala akong pangamba, naka-insured ako eh. May insurance ako eh. At ang insurance natin ay walang iba kundi si Kristo. Amen po ba? Siya ang ating insurance. Dahil kapag wala sa si Kristo, wala sa iyo ang buhay na walang hanggan. Dahil sa 1 John chapter 5, ang sabi niya, ito ang patutuo. Ipinagkaloob sa atin ang buhay na walang hanggan at nakakamta natin ito sa pamamagitan ng kanyang anak na si Kristo. Ang pinanahanan ng anak ng Diyos ay may buhay na walang hanggan. Ngunit ang hindi pinanahanan ng anak ng Diyos ay walang buhay na walang hanggan. Kaya si Kristo ang ating insurance. Amen? Okay? Tayo po ay, introduction pa lang po yun ha. Tayo po lahat ay tumayo. Tayo po ay umawit sa Panginoon. Lord, prepare me to be sanctuary.
Ihanda po natin ang ating puso sa Diyos. Ang salita po ng Diyos ay dapat nating panabigan na tulad ng isang pagkain masarap. Na nananabik tayo ng kanya ng pagkain ito. Dahil ang sabi ng Diyos, hindi lamang sa tinapay na bubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang namumutawi sa bibig ng Diyos. Kaya tayo ngayon ay kakain ng salita ng Diyos. Lord, prepare me to be a sanctuary. Lord, prepare me to be a sanctuary, pure and holy, tribes and once again, Lord, prepare me to be a sanctuary. Lord, prepare me to be a sanctuary, pure and holy, tribes and with thanksgiving, I will sanctuary for you. But this time, Lord, prepare me to be a sanctuary. Lord, prepare me to be a sanctuary, pure and holy, tribes and with thanksgiving, I will live in sanctuary for you. Salamat Panginoon sa Holy Spirit of Diyos. Kami po ay narito upang makinig ng iyong mga salita, Panginoon. Na ang salita mo, Diyos, ay siyang pagkain ng aming espiritu habang kami ay nabubuhay sa mundong ito, Diyos. Kung paano lumalakas ang aming body and soul sa pamamagitan ng pagkain dito sa mundong ito, Diyos, ay ganun, O Diyos, sa pamamagitan ng iyong mga salita, ay lalakas ang aming buhay espiritual habang kami ay naglilingkod sa Panginoon. Kaya purihin ka, gabayan niyo pa kami, pangunahan niyo pa kami, maging lingkod, patuloy niyo po bigyan ng kalaman, karunungan sa oras pagtugal sa pangalan ng Jesus. Amen. Pagkapakan po natin ng Panginoon, tayo po makakapagod po na. So, sa mga oras po nito ay ang salita po ng Panginoon na ating po mapag-aaralan ay patungkol po sa tinatawag na kung bakit kailangan ng tao ang kaligtasan. Kasi kung lahat ng tao ay ligtas na, hindi na natin kailangan mangaral ng
mabuting balita. Hindi mo na kailangan magpahayag ng mabuting balita kung lahat ng tao ay ligtas na. Dahil nga, ang kaligtasan ay hindi ito para sa atin. Alam niyo ba kung bakit naparito si Kristo? Para lamang sa kanyang bayan. Sino bang bayan ni Kristo? Ang mga Hudyo. Sila yung pinangakuan ng Diyos na sila ay ililigtas. At ang katuparan ng kaligtasan ay walang iba kundi si Kristo. Yung katuparan ng kaligtasan. Kaya nung mamatay si Kristo, ang sabi niya, it is finished. Pero dahil hindi nila nakilala si Kristo, hindi nila tinanggap si Kristo bilang Panginoon at sariling tagapagligtas ng kanilang buhay, tayo mga hintil ay nagkaroon ng pagkakataon maligtas. Hello? Tayo mga hintil ay nagkaroon ng pagkakataon maligtas katulad ng panahon ni Noah. Katulad ng panahon ni Noah na ang mundong ito ay ang sabi niya, gugunawin ko ng mundong ito sa pamamagitan ng baha. Kaya Noah, para kayo ay maligtas, gumawa kang napakalaking daong sapagkat gugunawin ko ang mundong ito sa pamamagitan ng baha. Kaya si Noah ay nagkaroon ng pananampalataya sa Diyos at naniwala siya. Gumawa nga siya ng daong na napakalaki. At sinabi niya ito sa mga tao, na pagsisihan niyo na talikdan ang iyong mga kasalanan at magbalik loob na kayo sa Diyos. Dahil ang sabi ng Diyos, ang mundong ito ay gugunawin ng Diyos sa pamamagitan ng baha. Kaya kailangan na natin gumawa ng malaking barko. Para sa pamamagitan ng barko ay maliligtas tayo sa baha na gagawin ng Diyos. Pero ang mga tao hindi naniwala. Hindi naniwala. Kaya nung matapos ang barko, matapos ang daong, ang sabi ng Noah sa Diyos, Lord, tapos na po ang daong. Napakalaki ng daong. Iwawalo lang naman kami. Ako at ang asawa ko at ang mga anak ko at ang kanilang mga asawa. Ibig sabihin, walo lang kami. Napakalaki ng daong. Kakalog-kalog kami sa daong na ito. Ayaw maniwala ng mga tao na gugunawin mo ang mundong ito sa pamamagitan ng apoy, ay sa pamamagitan ng tubig. Hindi sila naniniwala. Kaya ano dapat itong gawin, Lord? Ano sabi ng Diyos sa kanya? Kung ayaw nilang maniwala, sige, kumuha na lang ng mga hayop. Hayop nang isama mo, pero hindi lahat ng hayop ha. Sa bawat lahi, dalawa lang ang kunin mo. Halimbawa, lahi ng aso, dalawa lang dyan. Babae lang at lalaki. Bawat hayop, dalawa lang. Hindi sila pwedeng maligtas. Kailangan sa isang lahi ay dalawa lang. Halimbawa, unggoy. Dalawa lang sa unggoy. Kahit million unggoy yan, dalawa lang ang kunin mo. Kaya, yun ang nangyari. Puro hayop, dala-dalawa. Alam niyo, nung matapos ang makapasok ang mga hayop sa arko, ano sabi ni Noah? Lord, tapos na po. Lahat ng mga hayop na naniniwala sa sinabi ko, naipasok ko na. Yung ayaw, hindi talaga pumapasok. Nagtatawanan pa nga eh. Siguro yung mga hayop pumapasok, di ba? Ay, naniniwala kay Noah, naniniwala kay Noah, o nagugunawin ng mundo nito. No? Pero sabi ni Noah, Lord, tapos na. Ano sabi ng Diyos? O sige, ikaw at ako, ikaw at ang iyong pamilya pumasok na. Isasara ko na ang arko. Di ba? Nung may sara ang arko, ano nangyari? Pumatak ang ulan. Nung pumatak ang ulan, ano naalala ng mga tao? Ano naalala nila? Yung arko. Yung arko ang naalala nila. Ginawa, pumunta ngayon sila sa arko, nagtakbuhan sila ngayon. Kasi totoo nga sinasabi ni Noah, pumatak na ang ulan.
Kaya nga nagtakbuhan sila sa arko. Ano sinabi ng mga tao? Noah, naniwala na kami sa iyo. Buksan mo na ang arko. At papasukin mo na kami. Dahil mamamatay kami sa bahang ito. Sa tubig ito. Ang sabi ni Noah, ang isinara ng Diyos ay hindi kayang buksan ng tao. Ganon din naman sa panahon natin ngayon. Bakit kailangan natin magsisi at magbalik loob sa Diyos? Dahil muling gugunawin ng Diyos ang mundong ito. Muling niya itong gugunawin. Hindi na sa pamamagitan ng baha. Gugunawin na ng Diyos ang mundong ito sa pamamagitan na ng apoy. Ayon sa 2 Peter chapter 3, verse 8 hanggang 11, na sabi ng Diyos, magsisi na kayo ng mga kasalanan, sapagkat muling gugunawin ng Diyos ito sa pamamagitan ng apoy. Ang araw, buwan at mga bituin, iyan ay matutupok at lahat ng narito sa mundo ay matutupok pagdating ng takdang panahon. Pagdating ng takdang panahon. Kaya ibinigay sa akin si Kristo. Ibinigay kanino? Sa mga Hudyo. Dahil gusto ng Diyos na iligtas ang mga Hudyo. Pero dahil sa pagmamatigas ng mga Hudyo, hindi nila tinanggap si Kristo bilang Panginoon at sariling tagapagligtas ng kanilang buhay, ang kaligtasan ay nabaling sa atin ng mga Hintil. Ngayon, sino ang ginamit ng Diyos para tayo mga Hintil ay maligtas? Sino? Si Apostol Pablo. Siya ang ginamit ng Diyos para tayo mga Hintil ay maligtas. Kaya ang kaligtasan natin ay sa biyaya lamang sa pamamagitan ng pangangaral ng mabuting balita. Kaya sabi ng Apostol Pablo, hindi ko ikinahiya na ipangaral ang mabuting balita sapagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas ng mga manampalataya. Una sa mga Hudyo, gayon din sa mga Griego. Kaya hanggat mayroon nangangaral, mayroon pang kaligtasan sa mga Hintil. Sapagkat ang sabi sa Roma chapter 11, verse 25, ang sabi sa Biblia, may isang hiwaga na ibig ko malaman ninyo. Ang pagmamatigas ng bayang Israel ay hindi panghabang panahon. Ito ay tatagal lamang hanggang sa makalapit ang kabuuan bilang ng mga Hintil na tinawag ng Diyos. Ibig sabihin, may bilang din tayo mga Hintil. Hello? May bilang din tayo. Yung mga mapapabilang sa mga tinawag ng Diyos, yun lamang makakarinig sa tinig ng Diyos. Hello? Yun lamang mga lalapit sa Diyos. Pero yung mga hindi talaga tinawag ng Diyos, pagtatawanan nila yan. At sasabihin nila mga buwaang agin yan. Hello? Ang ginagawa nila, walang kabuluhan yan. Dahil nga hindi naman sila kabahagi sa mga tinawag ng Diyos. Dahil hindi lahat ng Hintil ay maligtas. Hello? Hindi lahat ng Hintil. Dahil ang makaliligtas lamang yung makakaunawa sa salita ng Diyos na sila'y tinawag ng Diyos. At sa ayaw mo sa hindi, lalapit ka. Ako dati, pinagkatawan ng Korinto. Sinasabi mo, mabuang na din mo. Bakit? Kasi puro ako eh. Kung saan ako nagising, doon ako mamamatay. Puro ako. Anong puro? Sa matay na galing. Saan tayo nagaling? Sa pinanggalingan. Doon sa minana nating mga katuruan. Sa ating mga ninuno. Nakala natin yun ay tama. Pero purihin ng Diyos, mayroong ginagamit ang Diyos para malaman natin ang totoo. Kaya tayo narito. Amen po ba?
Dahil ang sinabi ni Jesus Christ, maliban ipanganak na muli ang isang tao, hindi siya makakapasok sa kaharian ng langit. At huwag kayo magtakas sa sinabi ko sa inyo, lahat ay kailangan may panganak na muli. Ibig sabihin, kailangan mo may panganak na muli. Bakit? Patay ang iyong espiritu ng panahon yun. Patay. Bakit patay? Kasi nga, hindi ka nagugutom sa pagkain espiritual. So, kailangan muling mabuhay. Ang mabubuhay lamang ito sa 2 Corinthians 5:17, ang lahat ng isa kay Kristo ay isa ng bagong nilalang at wala nang dating ang pagkatao. Siya ay bago na. Kaya ang tawag sa iyo ay born again. Muli kang isinilang dahil dati kang patay. Dati buhay yan, namatay lang yan nung magkasala siya dan at si Iba. Alam nyo ba, ang unang namatay kay Iba nung panahon yun, ang kanyang espiritu. Ang buhay ng kay sa panahon yun ay ang kanyang body and soul. Namatay ang kanyang body and soul sa ilang taon? 930 years. Doon namatay ang kanyang body and soul. Pero ang kanyang espiritu, directly nung araw na yun, nung kinain nila ang bungang kahoy, agad silang namatay. Bakit? Hindi na nila nakita ang Diyos. Hello? Parang cellphone lang yan. Subukan mo ang cellphone mo, walang signal. Makukontak mo ba ang gusto mong makontak? Matatawagan mo ba ang gusto mong matawagan? Hindi, di ba? Hello? Hindi mo matatawagan kapag walang signal yan. Matatawagan mo lang kapag ikaw ay may signal. Nagiging may kabulan ang cellphone mo. Pero kapag wala yung signal, walang kabuluhan yan kahit buhay yan. Amen po ba? Kahit buhay to. Kapag walang internet to, walang kabuluhan to. Walang signal. Pero dahil may internet siya, may signal siya, nagkaroon siya ng kabuluhan. Dahil kahit anong gusto mo, pwede mong makita at pwede mo siyang matawagan. Ganon din tayo. Naging walang kabuluhan tayo sa Diyos nung patay ang ating espiritu. Dahil hindi natin masumpungan ang Diyos sapagat ang Diyos ay espiritu. Kaya kailangan mabuhay ang espiritu mo para makilala mo ang Diyos. Yun yung mga taong pinili ng Diyos. Yung mga tao nandito ngayon dahil buhay ang kanilang espiritu. Kilala na nila ngayon ng Diyos. Kilala na ba natin ng Diyos? Sabi sa John chapter 4 verse 23, ngunit dumating ng panahon na ngayon na nga na mga tunay na sasamba sa Kanya ay sasamba sa Kanya sa Espiritu sa katotohanan, sapagat ito ang hinahanap ng Ama sa mga sumasamba sa Kanya, sapagat ang Diyos ay Espiritu, kaya dapat siyang sambahin sa Espiritu at sa katotohanan. Kaya sinabi ni Jesus Christ, ang itinanganak sa laman ay laman, ang itinanganak sa Espiritu ay Espiritu. Kaya kapag may panganak na yung espiritu, nakikilala mo na ngayon ang Diyos. Amen po ba? Kilala mo na ngayon ang Diyos. Ibig sabihin, kabilang ka na sa mga taong iniligtas ng Diyos. Dahil buo na ang pagkatao mo. Alam mo ba may mga mayayaman na hindi kontento? Kahit mayaman sila, ano sinasabi nila? Ang dami kong pera, ang dami kong mansion, ang dami kong bahay, bakit may kulang pa? Anong kulang sa kanya? Anong kulang? Ang kanya, espiritu. Patay pa ang kanyang espiritu. Meron siyang body and soul. Patay pa ang kanyang espiritu. Ayun ang kulang sa kanya. Pero kapag ang tao, buo na kanyang pagkatao, meron siyang body, soul, and spirit, kontento na siya kung ano nandyan sa kanya. Amen! Kontento na siya. May magaling may siya wala. Okay lang. Sapagat alam niya, hindi siya taga rito sa mundong ito. Dayuhan lang tayo. Hello? Ganon din yan. Parang tao lang yan. Sabi ng Diyos, hindi mainam na mag-isang tao. Ibigyan ko siya ng magkasama. Hindi niyo ko alam, ang binata meron siyang kulang. Ang binata meron siyang kulang.
Anong kulang sa'yo? Yung tadyang mo. Ang tadyang mo ang kulang sa'yo. Yung tadyang mo, yung nawawala sa'yo. Kapag nakita mo yung tadyang mo yan, nailapit sa'yo, magiging kumplito ang pagkatao mo. Hello? Di ba si Adan? Sabi ng Diyos, hindi mahinaw na mag-isang tao. Bibigyan mo siya na makakasama. Kaya pinatulog niya si Adan. Kinuha ng Diyos ang kanyang tadyang. At pinaghilom. At ang tadyang ito ay ginawa niyang babae. At inilapit muli kanino? Kay Adan. Kaya sinabi ni Adan, sabi niya, narito ang tulad ko. Laman ang aking laman, buto ng aking buto. Kaya ang tawag sa kanya ay babae. Kaya sila ay magsasamang iisa. Kaya nagiging kumplito na ang pagkatao mo. Hello? Pag kumplito ng pagkatao mo, wala ka nang pakialam sa anong mundo. Kahit dalawa na kayo, kung makain kayo wala, okay lang. Hello? Ganon ang buhay Kristiyano. Ganon ang buhay Kristiyano. Yung mga natinawag at pinili ng Diyos, nagiging kompleto ang pagkatao mo kapag buhay na ang Espiritu mo. Nagiging kompleto rin ang pagkatao mo kapag nakita mo na ang tadyang mo. Anong tadyang mo? Yung magiging asawa mo. Amen po ba? At ang katadyang mo yan, hindi mo lang baka na sa ibang bansa, sa probinsya, sa ibang lugar. Hanggang hindi mo nasusupungan yan, wala kang kasiyahan. Hindi magiging kumpleto ang pagkatao mo. Lagi kang naghahanap, lagi kang pumupunta. Pero kapag nakita mo na ito, yung katadyang mo, masaya na. Amen! Ganun sa buhay Kristiyano. Kapag nakumplito ng pagkatao mo, masaya ka na, may tira kang nanawala. Hello! Dahil alam mo, kontento ka na. Wala ka nang hahanapin pa. Hindi mo nahangarin ang kayamanan dito sa mundo. Sabagat alam mo, kayamanan dito sa mundo ay pansamantala lamang ito. Ang totoong kayamanan mo ay nandoon sa langit. Kaya sabi sa Biblia, ay sa isip niyo mga bagay na panglangit, hindi mga bagay na panglupa. Sabagat ang mga bagay na panglupa ay panandalian lang. 120 years lang ikaw dito kung aabot ka. Kung naabot ka nun, ay kung hindi ka umabot, wala kang assurance, hindi ka naka-insured, patay ka. Kailangan mo ma-insured. Sumampalataya ka. Yun ang kailangan kung bakit kailangan natin maglingkod sa Panginoon. Dahil nakakatiyak po tayo. Dahil kung lahat ng tao ligtas, hindi ko na kailangan mangaral. Lord, kung nakakapaliginan ko na yan, ligtas na kailangan, hindi ko na kailangan mangaral pa. At example, hello, tayo napapakahirap dahil likod sa Panginoon. Sila hindi, pero ligtas lang. Tapos hindi pa sila sa langit. Pero hindi totoo, sinabi ng Biblia, hindi lahat ng tumatawag sa akin, Panginoon ay papasok sa kanan ng langit, kundi yung lamang sumusunod sa kalooban ng aking amang nasa langit. Palapakan pa natin ang Panginoon. Bagamat sila tumatawag sa Diyos, sabi ni Jesus Christ, hindi sila makakapasok maliban kung susunod sila sa kalooban ng aking amang nasa langit. Ito ba'y kalooban ng Diyos nandito tayo? Dahil sabi ni Jesus Christ, kailanman walang makakalapit sa akin, maliban dali siya ng aking amang nasa langit. Hindi mo makikilala si Kristo, hindi ka makakalapit kay Kristo, maliban dalhin ka ng Diyos kay Kristo. Kaya lahat ng naglilingkod kay Kristo, dinala po yan ng Diyos yan. Mayroon lang siyang ginagamit. Sino? Kung kaibigan mo, kakilala mo, yun ang ginagamit ng Diyos. Alam niyo ba kung bakit naligtas ang nakatapos sa cross?
Bakit siya naligtas? Sinong ginamit doon? Si Kristo. Ang sabi ni Kristo ngayon din, isasama kita sa aking pareso. Kung wala si Kristo doon, maliligtas pa yun? Amen? Ganun din kapag walang mga lingkod ng Diyos, mga pinili ng Diyos na lumapit sa iyo, hindi ka maliligtas. Dahil ginagamit ng Diyos yun para dalhin ka kay Kristo. Kaya purihin ang Diyos sa mga oras pa nito kung bakit kailangan natin ang kaligtasan. Dahil muling gugalawin ng Diyos ang mundo nito. Hindi na sa pamagitan ng baha, kundi sa pamamagitan ng mga puno. Yun ang dahilan kung bakit tayo ililigtas ng Diyos. Kukunin niya tayo rito. Kukunin niya tayo rito. Kailan mangyayari yun? Pagkatapos marami pang dadaanin ang mundong ito. Kung sa huling araw na po tayo. Tandaan po yan, nasa huling araw na tayo. Nasa 6 na araw na po tayo. 6 na araw na. Bakit 6 na araw na? Mula kay Dan hanggang kay Noah, 2,000 years. Mula kay Noah hanggang kay Jesus Christ, 2,000 years. Mula kay Jesus Christ hanggang ngayon, 2,000 years. Ayun ba ba? Ibig sabihin na sa 6 na araw na tayo, isang araw na lang ang natitira. Isang araw na lang. Ibig sabihin, 1,000 years na lang ang natitira. Para ang mundong ito ay gugunawin ng Diyos. Kaya kailangan natin magpatuloy. Ang kailan mangyari yun? Pagkatapos po ng millennium. Dahil pagkatapos ng Great Tribulation, bubuhayin yung mga tao hindi nang pagtatak, yung mga naiwan sa rapture, bubuhayin yun para makasama sa pag-ahari natin. Yung mga rapture, bababa dito sa mundo yan. Mabubuhay tayo ng 1,000 taon sa mundo ito kasama ni Kristo. At pagkatapos ng 1,000 taon, muli pakakawalan si Jesus, pakakawalan si Satanas, magkakaroon muli ng gira o ang tinatawag na Armageddon. Magkakaroon nila ng libanan, yung kampo ni Jesus Christ at kampo ni Satanas. Matatalo muli si Satanas at iyon ang magkakatawag na final judgment. Katapos ng final judgment, saka nagugunamin na yung Diyos ang langit at ang lupa. Yan yung mga palatandaan, yung paggunaw ng Diyos. No? So, yun ang dahilan kung bakit kailangan natin sumampalataya sa Panginoon. At tandaan po natin ito, hindi lahat ng hindi ay maliligtas. Ang maliligtas lamang ang makakarinig ng mabuting balita sapagat ang pananampalataya ay bunga ng pakikinig at makakapakinig lamang kung may mga ngaral tungkol kay Kristo. Tayo po lahat ay tumayong at pasalamatan po natin ang Panginoon sa oras po ito. Mapalad ang mga taong nakakarinig ng mabuting balita at nakakaunawa. Pero talagang laging ang kasasapitan ng mga taong hindi mapapabilang sa kanyang Diyos. Ang makasama ng Diyos ay ito.